sa 12 o 13 ng club na yun, baka 11 yung nag-first overall na ako lahat. Oo, solid sir. Paano ka manalo? Paano maging magaan ang pagiging panalo sa pagkakarera? So una sa lahat, yung Yon, magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang Juan Arturo Vlogs. And for today's video, nandito naman tayo ngayon sa Caloocan at may isang malupit at veteranong panser na naman tayo na bisita. Kung gusto niyo siyang makilala at makita, tara, samahan niyo ako. Let's go! So magandang hapon mga kaibon. So binisita tayo na isang magaling na vlogger at mababait na vlogger, si Sir Juan Arturo. Lagi ko siya pinapanood, panoorin niyo yung mga vlogs niya. Ako po si Michael Rasquero na taga Tala, Caloocan City. Ayun. Unang-una sir, maraming salamat po sa pag-good luck na makapag-love visit sa'yo. Ito mga kaibon, kung mapapansin nyo, ito yung mga trophy niya, ang dami. Nakatambak na lang dito. Hindi na gano'ng ano eh. Aasa tayo kasi maglalaro uli ako ngayon uli. So, hopeful na makapag-uwi uli ng mga trophies. So, enjoy lang natin yung race. Yun. Pero ikaw po pala sir, paano po nahilig sa pagkakalapati? So, ako bata pa ako na mahilig na ako sa pagkakalapati. Nagbibili ako ng mga mamahal na kalapati pero hindi ako nagre-race. So, gusto ko lang sila tinitignan ng ganyan. Pero, nag-race talaga ako 2011. 2011 yon nung nag-decide ako na mag-race. So, yung 2011 na yon, 2011 hanggang 2020, 2019 ako naglipad. So, consistent champion tayo taon-taon. May pa-champion tayo, may pa-super set winner tayo. So, naglalaro ako sa maraming club. So, almost mga 13 o 12 o clubs na pinag-championan ko. Naglalaro ako sa MMFC, sa lahat ng club dito, naglalaro ako. So, lagi naman tayo nga pinapalad o sinaswerte na makapagpa-champion yearly. Tapos, 2019 ang huling laro ko, tapos nagka-pandemic, buti na nakapaglaro ako ng mga OLR. So yung unang sali sa OLR yung tropa yung nag-entry yung line ng ibon ko. So nag-lap winner agad sa ADL OLR. Tapos sa 2018 yun, 2019 season 3, so nag-decide na ako na maglaro kami uli ng OLR. So meron akong 4 na ibon doon na entry sa pangalan na iba-iba kasi kami pangalan pero lahat ibon ko. So nakuha naman natin yung first overall champion sa ADL OLR ng 2019 yon. So first overall champion, may finisher tayo, may lap winner, tsaka yung contender natin sa last lap. May dalawang, tayo na lang yung may dalawang ibon doon na contender bago mag last lap. So 2021, merong entry din ako na OLR sa ADL din. May nag-finisher akong isa doon na last lap lang bumutas. Tapos 2021 din, meron akong entry sa QPHA OLR. Meron akong 5 ibon na in-entry doon. So yung 3 nag-champion. So yung nakuha ko doon, yung first overall champion sa QPHA OLR, first overall champion, 9th overall champion, tsaka 11th overall champion. Tapos nakuha ko lahat ng winner, tsaka lahat ng pooling, lahat ng side bet na lahat nakuha ko. Oh, grabe sir ano. Bali, ano yun sir? Isang bloodline lang o iba-iba po? So hindi. Ang ginagawa ko kasi line breeding ako. Nung nag-umpisa ako, sinwerte lang na yung ibon na Jansen na hawak ko tsaka yung Vandenbroek, sila talaga yung nagpanalo talaga sa akin na maraming pinanalo champion sa akin. So yan, dami niyan. Yung ibang trophy hindi ko na nakuha, siguro may 20 pa yun. Yung iba sinasabi nila pera na lang kasi dami ko ng trophy. Walang kaso, wala na rin naman paglalagyan. So, ayun, 20, ano ba yun? Basta yun yung mga nilaruan ko. 2022 yung huling OLR. Yung tropa din na nakakuha sa akin yung ibon sa ESM OLR. Nag-champion din doon yung ibon, pang 6 overall champion. Si Knightslope naman ang naglaro nung ibon. So, mula club na pinaglalaroan natin, alas yung sa 12 o 13 ng club na yun, baka 11 yung nag-first overall na ako lahat. Oo, solid sir. Tapos yung mga sali natin sa OLR, hindi tayo nawawala. So hindi tayo nawawala sa paglipad sa OLR. Yun. Bali, sa ilang taon mo nabunuto sir yung mga trophy na nandito po? Mula yan bro 2011 ako nag-umpisa, talagang consistent. Halos yung pinagsalihan ko mula sprint, mula fundraise hanggang derby, talagang mula hanggang lap winner ng mga lahat nakuha ko. Oh, yes. Overall ng fundraise, young bird, old bird,
Tapos sa Derby, nag-second overall ako, unang sali ko yun. Tapos sa MMFC, nagpa-super set winner na agad ako ng 2 ibon. Oh, yus. Sunod-sunod na yun hanggang taon-taon. Huling lipad ko, 2019, Oh. nag-first overall champion ako sa sprint. Second overall ng Pan Race, first overall ng Derby, MMFC super set winner. So ganun yung sistema ko taon-taon, kaya sinuswerte lang din. Oh, yus. Adi, bali, anong taon ka nakatikim, sir, nung pagkapanalo? Unang sali ko yun, 2011 yun. Oo, sir, ano? O basta yung unang sali ko ng club, sabi ko, ang dalawang club kasi pinagpipilian ko dati. Meron yung club na malaking guaranteed, pero may bagong club dati, bukod sa MMFC, na ang dami naglalaro. So, challenge ko yung sarili ko, hindi ako doon sa pera muna kasi nga bago. Oo. Gusto ko doon sa marami naglalaro. So, nakuha natin halos lahat ng yung mga puling-puling, yung mga fan race, yung derby, yung mga lahat ng lap winner halos nakuha ko. Oh, yus. Congrats, sir. Pero ikaw po pala, Sir Michael, may naging mentor? So wala, nagpasalamat pa ako dahil walang nagturo sa akin. Kasi nung bago ako, na 2011, magtatanong ako doon sa mga, alam mo naman dati, yung mga fancier, merong hindi sila sa pagtuturo, hindi kagaya ngayon sa YouTube, ang dami nagtuturo. So dati, ang sinasabi, sabi ko, paano ba yung ganito, para umuwi kasi yung ibon ko dahil hindi naman ako bata. Dati, ilang taon na ako. Galing ako Japan noon, pag uwi ko ng Pilipinas, gusto ko na magkarera ng kalapati. Sabi sa akin, ay, pakainin mo lang yan, tapos uuwi din yan. So, para akong bata na, so, ginawa ko, basic lang yung ginawa ko, guys. So, basic lang yung pinagagawa ko sa mga ibon ko. So, yung mga ibon na yan, yung mga trophy na yan, basic lang yan. So, pagka may time kayo, bukod sa panonood kay Sir Arturo, panoorin niyo yung mga video ko sa YouTube. So, vlogger din ako, Mike Rasquero TV. So, nandun lahat yung mga sistema. At yung mga sistema natin, baga sa simpleng-simple lang pero proven na magpapanalo. Yun. Bali, sir, yung unang ibon mo, sir, kanino po nyo nabili? Yung sa side ng Vandenbroek ko na galing sa Pisang kay Luisio, yun. Ay, kay Sir Luisio pala. Tapos, kasi dati nga, ang pag bumili ka sa sa mga big time na player, hindi ka naman papaakyatin sa loob nila eh. Nandun ka lang sa baba, tapos kung ano yung ibon nila na pwedeng i-out, ibababa doon, pipiliin mo ron, babayaran mo, aalis ka na. So ganun lang yung nangyari. So naswertihan na yung ibon na nakuha ko parang Tacloban finisher, yung pinsan ko yung nakakuha doon. Tapos ibinread namin yun, nagpanalo. Yung sa Vandenbroek. So yung sa Jansen naman, galing din sa pinsan ko, so hindi na siya naglalaro. Ako na talaga yung nagtuloy-tuloy na itong mga to. So yun din yung mga ginamit ko. So naswertihan lang na talagang nagpanalo talaga agad yung mga ibon eh. So swerte talaga. Kasi natutuusin, mahirap kumapa ng mga ibon na lalo kahit sabihin mo champion to champion, ang hirap. Hindi naman sigurado yan na magcha-champion din yung mga anak eh. Oo. So yun yung pinagmula ng mga bloodline. Yun. Bali, sa madaling salita, sir, natsambahan nyo lang yung pairing na yun, yung nakuha nyong unang ibon. Oo, kasi magaan eh, parang magaan. So eto guys, ang lagi ko sinasabi doon sa mga nagkakalapate, paano ka manalo, paano maging magaan ang pagiging panalo sa pagkakarera. So una sa lahat, yung kailangan yung family mo suportado ka. Yun talagang kasi yung anak mo o yung asawa mo dapat suportado ka. Pagka isa o may mga hindi sumuporta sa isa ganyan, medyo mabigat na yung pag-iibon pa lang, parang gano'n. So sa akin, yung buong family ko nakasuporta sa akin, kaya mula pa nung una hanggang ngayon, nakasuporta sila, so magaan yung panalo lagi. Ayun. Bali, sir, yun, si Sir Luis yun, yung kinuha nyo ng ibon, natripan nyo lang na doon kumuha o pinag-isipan nyo yun? Hindi. Kasi dati wala pa naman akong kinuha yung barkada, siya ang bumili, ngayon nasa US na siya, nag-migrate na, siya yung bumili nun, tapos iniwan lang din sa akin yung ibon, so hindi na sila nagkakarera. Di bali, sa madaling salita, sir, parang ipinagpatuloy sa yung ibon kasi hindi na makakapagkarera yung bumili. Oo, hindi na. Okay, sir, tapos nag-produce po sa inyo ng mga champion, Oo, kasi nung unang lipad pa namin maganda na rin talaga yung lipad eh. Kaya lang, kailangan niya umalis ng bansa para sa pamilya.
So, iniwan niya sa akin yung mga ibon. So, pinamigay niya sa akin yung mga ibon. So, yan. So, pinagpatuloy ko lang yung mga sa pagre-race. Kasi ito rin naman yung hilig ko rin talaga. Oo. Ano pong pangalan, sir? Baka gusto mong shout out. Si Sir Jojo Elio, sa kanya galing yung bundle mo. So, Yun. siya yung bumili. Tapos, pinsan ko yung nag-alaga o pumili ko sa ibon. Yun, thank you po, sir. Sir, pwede pong makita yung mga nag-champion mo na ibon. So, ito, tignan mo to. Yun na, shoutout nga para sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta. At yun, meron ulit tayong pa-shoutout ngayon. Shoutout kay J-Boy Loop TV at kay Minen Pineda. Shoutout din kay Alvin Fernandez at sa Team Langgam at sa Team San Vicente, San Pedro. Let's go! Shoutout din kay Happy Wings Loop from Santa Rita, Samar. Shoutout din syempre kay Triple J Loop ng Mangga, Candaba, Pampanga. Yan. At shoutout din kay JL Toralde. At syempre kay Bondok Brothers from Nueva Ecija. Shoutout po, sir. At shoutout din kay Sander Nadura. Ayan, maraming salamat sa patuloy niyong suporta. At sa mga gusto pang magpa-shoutout, mag-comment nga lang kayo dyan sa baba. At syempre, makiki-share na rin. Yun, muli, maraming salamat sa lahat ng patuloy niyong suporta. At abangan nyo yung part 2 nung napanood nyong video. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.